Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping bare minimum. Hindi po ito sweldo, oo. Wage minimum po at wage po yung pinag-uusapan, no? Bare minimum po ito, no? Kaya para sa mga yes friend natin na hindi familiar or ngayon lang narinig yung terminology na bare minimum, ito yung either pagmamahal or efforts na ginagawa ng partner mo sa pinakamatumal na paraan. Meaning, alam mo naman na kaya niya, may ibubuga siya, sadyang hindi niya lang ginagawa. Yon, kasi hindi natin alam, no? Baka hindi kanya sobrang mahal or hindi naman talaga, hindi ka talaga niya mahal at all. Oh, hapde! Sakit! Kaya ikaw, i-assess mo yung partner mo, ha, kung bare minimum ba siya sa'yo. For example, no, kumain kayo. Ang pinaulam mo sa kanya, pork chop. Pero ang pinaulam niya sa'yo, ketchup yan. Oo, ganon. Bare minimum yan. Kaya hello po sa mga yes friend natin na mataas daw ang standards pagdating sa pag-ibig. Yung mga nagsasabing hindi daw sila magsesettle for less. Pero sa ngayon, kilig na kilig sa bare minimum. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga double standards kayo, diba? Alam nyo mga yes friend, sa pag-ibig naman talaga, walang timbangan yan. Hindi yan nasusukat. Lalo na sa mga mag-partner, diba? We'll never know kung sino sa inyong dalawa yung nagmamahal ng sapat at kung sino yung nagmamahal ng sobra. Pero sa usapan natin ngayon, dito sobrang obvious kung sino talaga yung nagbibigay ng kulang. Yung hindi man lang umaabot sa sapat. Yung nagbibigay ng pinaka-less. Hindi dahil hindi niya kaya, kung hindi dahil ayaw niya talaga. Option niya na hindi ka mahalin ng sobra, or option niya na hindi ibalik sa'yo yung intensity ng pagmamahal na meron ka. Kumbaga, hindi labis kasi laging kulang. Diba? Ultimo sa maliliit na bagay na dapat sobrang basic lang sa isang relasyon, hindi pa niya kusang mabigay. Example, yung feeling niya, sobrang laking responsibilidad ng pagbibigay sa'yo ng quality time, di ba? Sa isang araw, feeling niya burden na para sa kanya yung kausapin ka or magsabi sa'yo, i-update ka. So, feeling niya ang standard lang talaga is mag-usap kayo sa isang araw, yung update lang. Like sa umaga, good morning, hello, kumain ka na ba babe? Ganon lang. Tapos, buong magdamag na, walang usap. Dapat sa gabi na yung susunod na reply. Yung reply sa gabi is, good night, tulog na ako, pagod ako today sa work. Ganon. Di ba? Huwag kayong magsisettle sa mga ganon. Ha? Yung mga talagang walang ka-effort, yung walang ginagawa. O hindi man lang makapagsakripisyo. What? Pagsakripisyo, nakakainis. Yan, di ba? Bare minimum yan. Yung halos wala na talagang ibigay sa'yo na oras. Kasi hindi dahil busy siya, kundi choice niya lang. Ay, sino kaya iyon? Kainis. 'Di ba? Hindi naaalala yung mga mahalagang okasyon sa relasyon ninyo, kagaya ng anniversary ninyo. Yan, bare minimum yan. O, hindi naman kaya ultimo birthday mo, nakalimutan niyo. Laka dyan. Oo, 'di ba? Sa isang buong araw, 3 beses lang kung mag-chat, yan, bare minimum din yan. Kaya ikaw, sana wag kang mag-settle dyan. 'Di ba? Lalo na kung alam mo namang may choice ka pang iba or hanggat maaga pa lumayo ka na, gawin mo na. Especially if you are already aware that your partner is giving you the least na hindi mo deserve. O, tatagalugin ko para maintindihan mo, no? Lalo na kapag alam mo na yung karelasyon mo ay binibigay sa'yo yung pinakamababa at pinakamatumal na uri ng pagmamahal, iwanan mo na yan. Oy, di niya kaya.
marupok siya. 'Di ba? Well, hindi rin naman natin sila masisisi, no? Kasi kadalasan sila yung mga hindi talaga nakaranas ng tamang alaga sa pagmamahal. Kaya masaya na sila sa kahit kakapiranggot lang. Oo. So, feeling nila yun na yung standard, 'di ba? Yun na yung nakasanayan eh. Ito lang yung pagmamahal na kinagisnan ko eh. So, baka ito lang yung dapat kong ibigay. Kasi ito yung naranasan ko noon sa mga nakalipas kong relasyon. So, well, we need adjustments, 'di ba? Kailangan niya maging aware sa ginagawa niya na nakukulangan ka, and okay lang naman 'yon, no? Okay na kasi sa kanila minsan yung meron silang at least, 'di ba, nakukuha from you. Okay na sila doon, nagsisettle na sila sa ganun kesa naman sa wala. Oo. Kaya ikaw, yes friend, kung talagang hindi mo na mapagtiyagaan, hindi mo na mapagtiisan yung setup na ganyan, mag-demand ka. Okay lang yan, di ba? Okay lang mag-demand sa partner mo basta alam mong kaya niya, di ba? Wag naman yung OA na demand na to the point na mahihirapan talaga siya. Ha? Wag ganun. Wag OA sa pagde-demand. Okay lang yan. Parehas kayong pumasok sa relasyon, di ba? Malamang sa malamang maraming expectations and all, and that is totally normal. Lalo na kapag alam mong capable naman siyang ibigay yung mga bagay na kaya mo, or I mean yung mga bagay na hinihingi mo, okay lang yan, demand mo yan, 'di ba? It's either hindi niya kayang gawin siguro, or talagang sadyang ayaw niya lang gawin. Dalawa lang 'yon, no? At hindi mo ikaka-selfish kung hihingin mo yung reciprocation na binibigay mo sa kanya na deserve mo rin naman. So at the end, kung talagang sinabi niya sa'yo na hindi niya talaga kayang ibigay yung mga hinihingi or dinedemand mo without even trying, diba, na hindi niya man lang sinubukan na ma-pleasure ka, na masatisfy ka or ma-meet man lang yung expectations mo, well, then let that person go. You deserve more than that. Ha, hindi ka basta-basta option lang, hindi ka palamuti lang sa buhay niya para lang masabing may jowa siya. Ikaw, yes friend, kung alam mong ikaw yung tipo na bare minimum lang kung magmahal, hanap ka ng katapat mo, 'di ba? Humanap ka ng makakarelasyon na masasabi mong mababalik or maisasauli yung mga bagay na kaya mo lang din gawin, 'di ba? Kung ikaw yung tipo na bare minimum lang magmahal, humanap ka ng taong yung ibibigay sa'yo kung ano lang din yung binibigay mo, 'di ba? Mag-settle ka sa ganun kasi for sure win-win, walang iiyak. Huwag mong sayangin yung energy at effort ng isang taong handang ibigay ang lahat sa'yo tapos ang mapapalaan niya lang sa'yo puro thank you. Diba? Halimbawa, ikaw nag-I love you ka sa kanya tapos ang reply niya sa'yo, thank you. Diba parang tanga lang? Tandaan mo, no, yes, pre, na hindi porket hindi niya hinihingi ay hindi mo na ibibigay. Alam mo kung ako yan, ibibigay ko sa'yo lahat pati buong sweldo ko ng isang buwan. Gusto mo ikaw na rin beneficiary ko sa pension kahit magkahiwalay na tayo, kahit ex na kita, lahat ng pension ko sa'yo pa rin pagtanda. Kakainis. So lahat naman mga yes friend, kung bibi 3 oras na bibi time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang bibi mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good.